At ngayon naman, after na nating mag-vlog sa baba, dito na ba sa ibaba ng SM tsaka sa loob, no? So kung kanina, nung medyo may umaga ay araw pa, no? Maliwanag pa, ang content na yun is, ano nga ba ang makikita sa labas at harap ng SM, Lanang Premier, no? So for today's video, ipapakita ko naman sa inyo kung ano nga ba ang makikita natin kapag ka nasa loob tayo ng SM, no? Ano nga ba yung mga amenities ba? Yung mga, di ba, amenities is parte yung mga makikita sa labas, mga nakapaligid ng mga view. So, ito tayo sa may likod, kung saan meron may IBEX, yan, entrance. So, likod tayo mga hagala, kung saan facing tayo sa papuntang Agdao, Jerome Arcastillo, Ubalde, mga ganun. So, from here, makikita ho natin yung LPDHI. Ito po ay yung hospital, ha? So, Lanang Premier Doctors Hospital Incorporated. So, ito po yung makikita natin, no? Mga tanawin. Tapos syempre makikita ho natin dito overview yung mga taong mga nagtatambay dyan, may mga tawag nito, yun o, may mga upuan. Hindi man tayo kasing ganda ni Baguio City ang ating veranda rito kasi hindi nga tayo overlooking, no. So si Baguio, iba talaga si Baguio, no, ang kanyang veranda, the best, no. So ito gumagawa naman para ng SM Lanang, no, itong SM na dito sa Davao magkaroon din ng sariling ganda rin, no, or view or amenities. So nagpalagay ng parang lagoon or swimming pool ba, ano ba tawag dyan, yan, yung may tubig na yan. Tapos may mga dancing fountain yan mamaya with together with mga Christmas jingles, no, matugtugan. Actually hindi lang siya available every Christmas, ha, or holiday season. Talagang whole year round talaga meron talaga yung ginagawang every 9 PM, no. Na-observe ko bawat alas 9 ng gabi nagpapatugtog sila dyan at nagpapasayaw ng dancing fountains. Yan, may napakaganda mga makukulay na mga yan pailaw, ganyan na for example. Kasi nga siniserve nila pang entertain sa mga bata, pamilya, magkakamag-anak, lahat na tumatambay dito. So yun po yung mga hagala, no, dito sa likod ng SM. Backside of SM Lanang Premier. So makikita rin ang ang Lanang Premier Doctors Hospital Incorporated. Tapos ito, yan, mga tao pwede kumain dyan. Minsan may mga event dito na may nadalaga ng mga pa-concert, may mga kumakanta-kanta, banda-banda, kainan, lahat, no, depende kung ano mga bazar na gagawin na dito sa area. Seasonal. Tapos ito naman yung makita natin yung Davao Park District. 11 hectare yan. So I don't know kung sa likod nitong kulay blue na, kasi kulay blue na yan yung call center ng Concentrex. Building ng Concentrex, Icor and VXI. Kasi parang may gated din, no, may mga nakabako din pala, no, yero. So baka kasama yun sa 11 hectare ng Davao Park District by Mega World. So ngayon, ito yung makita natin dito, lakad-lakad ito ng konti. Sadya ko to na wala mo ng patugtog kasi ang lakas talaga makaka-copyright ng mga tugtog nila Taylor Swift, nila Mariah Carey. Talagang wala tayong kikitaing revenue dahil sa mga tugtog nila. I mean, kikita siya, meron siyang revenue pero goes to the rightful owner of the songs or materials ng mga tugtog na nakuha natin while recording. Pero syempre, isama ko rin mamaya ang ang view naman na makikita natin sa loob ng SM. Kasi alam ko na hindi sa mga taga Davao, yung mga 2 years ago na nakasubscribe sa akin or last year pa lang or last year pa nakasubscribe na. So alam ko nakikita ko to doon yung aking mga vlog tungkol dito sa SM Lanang Premier. Pero syempre, pagpasensyahan niyo na ako, ba't ako ulit-ulit kasi meron na yung mga subscribers lang kahapon lang, di ba? Nung nakaraang araw lang, nakaraang buwan lang. So panigurado, hindi na nakita yung ating content about Lanang Premier last year or last 2 years ago, di ba? Ganun lang. Baka sabihin nyo, ito si Gala, paulit-ulit ng mga content dito sa Davao, di ba? So, syempre, ang point ko doon is, meron tayong mga bagong lang, no? Bagong pasok lang sa ating channel. Di ba? Ang ganda, no? Lanang Premier Doctors Hospital, Lagoon, Swimming Pool, ano tawag dyan? Ano ba tawag dyan, mga hagala? Please let me know in the comment box. Alam niyo yung mga term dyan. Ako, wala eh. Medyo mahina ako sa mga vocabulary yung ganun, no? Limited lang talaga. Pasalamat nga ako, nagba-vlog ako nyari para, ayun, meron akong natutunan sa mga sinasabi ho ninyo. Just in case may mga term and may mga terminologies ho kayong ginagamit, hindi ko alam, hindi ko kabisado yung familiar, yun, Wikipedia kagad yan. Kaya yun, meron akong natutunan kahit paano. Alam nyo ba ito, mind-blowing facts. Alam nyo bang hindi ko alam ano ibig sabihin ng itsusi?
Not until pumunta ako ng Cebu City. Tapos ito mga taga Cebu, comment ng comment, no? Na ang Lapu-Lapu rin daw ay Itsiosi din daw. Tsaka yung ano, yung Mandawi City ay Itsiosi rin daw. So ano yung Itsiosi? Oo, totoo yan. Ako yung nagpapakatoo lang. Hindi talaga ako nahihiya na malaman ninyo na wala akong alam, di ba? First sa aking pandinig. Kasi gano'n naman talaga eh. So, sinabi ko, ano ba ibig sabihin ng Itsiosi? So, yun, sinabi niya, highly urbanized city. So, sabi ko, ano ibig sabihin ng highly urbanized city? Ayun. So, binasa ko, highly urbanized city. Wikipedia, ginugol ko. So, yun pala ibig sabihin ng Itsiosi or highly urbanized city. So, ibig sabihin, 200,000 people pataas. Tapos, meron silang 500 million na annual income, net income ba or gross income? Yearly yan. Kailangan consistent yan. No? Hindi talaga yan na pwedeng 500 million ka ngayon, next year is 200 million lang. So, kailangan consistently para mabilong ka sa Itsiosi. Kasi kapag ikaw pala ay Itsiosi, ang tawag sa iyo ay ano ka na, no? Hindi ka na kasama sa, hindi ka na pwedeng bumoto or makipag-cooperate sa provincial elections. Di ba? Hindi ka na makakaboto ng kung governor. Tama pa makakagala? Okay. Kaya na bahala dyan. Basta yun ang pagkakaintindi ko. Maaaring hindi siya perfect, pero at least meron akong naiintindihan. So, yun. Alam niyo yung term dyan siguro. Basta dancing fountain, alam ko yun. Tapos, pero yung ano, yung swimming pool ba yan? O lagoon? O ano matawag dyan? Basta. Dito tayo, meron pa dito mga nakaset up na pa-between, no? Stars. Pero hindi pa siya light up kasi baka hindi pa, no? Hindi pa siya napapanahon. Baka bukas ano na araw pa. Since today is November 28, so baka sa susunod na araw pa yan, ang mga December talaga, no? Titignan natin yan. Abangan natin, depende, no? Abang-abang na tayo sa mga update natin dito, mga hagalang mga Davaoenos. So shout out ho sa inyo. Maraming salamat sa inyong mga walang sawang suporta, na kahit pa hindi featuring ang Davao City, still nanonood pa rin ho kayo, no? Silently watching and silent viewers and silent listeners. Ito yung labas, makikita ho natin, food hall. May food hall pala kami dito. Akala wala. Ang food hall namin dito sa SM Lanang Premier ay hindi siya orange and green, kundi red and orange. So hindi siya appetizing. Joke lang. Ibig sabihin, iba kasi ang lasa, ang iba talaga ang hitsura ng ano, nung green tsaka nung orange. Na napaka-bright, na parang sarap tanguyain, sarap ngat-ngatin, sarap kainin, na parang nakakagutom ba. Diba? Which is yan yung ano, yung business strategies ng mga business owners ng mga pagkain, mga food chain. Orange Brotos, grabe. Oy, shout out mga taga Cebu. Baka meron kakilala dyan na manager ng Orange Brotos o nagtatrabaho sa Orange Brotos, tapos meron kayong access, no, sa may-ari, owner ng Orange Brotos. Baka pwede nyo ano, i-suggest ba na mayroong taga Davao na nakapuntang Cebu na sabi niya talaga lahat ng chicken joy sa mundo sa Pilipinas ay natikman na niya, pero nung natikman niya pa rin ang ano, nung natikman niya accidentally talaga yun, kasi hindi ko naman na intention yun na bilhin yung chicken joy ng Orange Brotos sa May Fuente, Osmeña sa Cebu. Pero nung natikman ko, aba, iba ang lasa. Sabi ko, iba ang sipa, iba ang tama, iba ang kick ba, iba ang ano ba, kanyang dating, no? Hindi siya pwedeng i-compare sa ibang mga leading chicken joys in the Philippines. Kaya doon, nasabi ko, ba't kaya walang ano, Orange Brotos sa Davao? Sarap kaya. Tsaka alam nyo, ako may taste akong tao, ha? Oo. Ganito lang ako, pero hindi nyo alam na meron akong taste. Ibig sabihin na by judging, hindi ako perfect talaga. Hindi siguro ako ganun ka-credible na tao, kasi wala akong profession na para maging husgado, maging judge, or maging maging panel, 'di ba? Panel of judges. Pero meron akong taste na para ang taste ko is pang universal, 'di ba? For example, pag sinabi ko na sa mga audition piece, no, sa mga voice, mga The Voice, mga Pilipinas Got Talent, or mga America's Got Talent, no, mga British Got Talent, mga gano'n, no, mga Yoki, mga X Factor Yoki. So talagang ang mga early bit ko talaga ay nananalo mga hagala. Alam niyo ba 'yun? Oo. Yung mga early bit ko talaga sa audition pa lang, alam ko na sila ang mananalo. Kung hindi man sila ang mananalo, sila yung pinaka strongest na competitor sa competition. Oo. Tapos hindi sila manalo. Sige, kasi may mga pagkakataon talaga na hindi mananalo yung mga early bit ko. So, ang mangyari sa kanila, sila yung sisikat. Oo, totoo yan. Legit. For example, itong I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. Si James. Nakalimutan ko na. Basta, nanalo siya. Oo.
Tapos ito naman grupo ng mga babae na yung Fifth Harmony ba yun na disband, or hindi ba na disband, umalis si Mila Cabello, Habana o Nana. So kaya si Camila Cabello talagang dati pa talaga gustong-gusto ko na yung kanyang estilo kumanta. Ang galing, no? Ang galing niya talaga kumanta, yung estilo niya, walang kaparehas, no? Super distinct ang kanyang boses. So yun, nanalo siya. I mean, hindi siya nanalo, yung grupo nila. Parang ang nanalo no, sino ba nanalo nun? Skylar Grey? I think Skylar Grey. So hindi Skylar Grey, siya yung kumanta ng Doctor by Dr. Dre and sino yun, si Eminem. I'm about to lose my faith, I've been waiting for so long, I'm a doctor, so bring me back to life. So example lang yung mga gala, no? Talagang sabi ko, parang meron akong kakayahan na mag-judge, di ba? Or tumingin. Hindi ko alam kung anong criteria. Basta kung ano ba, para intuition lang muna. Magaling to, maganda boses ito, parang attractive, napaka-charm, di ba? Napaka-charming ng boses, kakaiba. So yun, nanalo si Skylar Grey, pero ang beat ko talaga doon ay si Camila Cabello, na naging grupo niya ay Fifth Harmony, na later on sumikat, isa sa pinakasikat na mga girl group. Tapos ang One Direction din, no? Magaling. So yun lang, isa lang yun, for example lang. Tapos sa Pinoy Big Brother, mga ganun, Star Circle Quiz, sa mga Starstruck. So talagang may mga early bit ako. Talagang yun, nananalo. Kung hindi man mananalo, it turned out na talo sila, second placer lang, third placer. Pero sila yung talagang mas maraming mga events and gigs or mga projects. So anyway, balik tayo sa pagkain. So maging sa pagkain din mga hagala. Oo, talagang mayroon akong taste like wala akong standard, na hindi ko alam kung ano yung standard ng pagkain, kung maalat, matabang, tama yung timpla, ganito kadami ang ganito mga nilalagay ng mga seasonings, no? Pero sa akin, masasabi ko talaga masarap siya. Pag sinabi ko masarap talaga siya, it's universal. Oo. Totoo yan, no? Kaya pag sinabi ko maganda talaga yan, it's universal yung aking taste, no? Hindi siya pang baryo lang na taste, na panlasa, na pang taong kuiba, na alam niyo yun, may mga iba ang taste na talagang kakaiba siya. 1 million ang nasasabing maganda ang pagkain na to, tapos siya lang ang natatanging nasabing hindi. Di ba? So universal ang aking taste. Ganun lang. SM lang ang premiere. So ito, makikita natin yung mga tanawin dito. Kaya yun, shout out sa mga taga Cebu, no, na meron kayong access, or meron kayong kakilala na may-ari ng Orange Brotos or manager o yung mga medyo superior ho ninyo. Pwede nyo sigurong kahit paano makikiusap ko sa inyo na please naman, isuggest na naman na maglagay ng Orange Brotos ito sa Davao. Kasi maraming mga restaurant sa Davao nagsikalat lang. Pero huwag kayong mag-alala kasi marami din mga taga Davao talaga na supportive masyado sa mga pagkainan, mga restaurant. Tapos yun na nga, basta masarap. Pag masarap ang pagkain, maglalas talaga yan, tatagal yan dito sa Davao. Di ba? Tingnan mo yung mga inasal, di ba? Tumagal, ang dami mga chicken joy dito ang dami mga grill dito sa mga inihaw dito sa Davao, flyover, wow, basta yun, mga kulasas. Pero bakit si Mang Inasal nung sumali siya sa larangan ng industriya ng mga barbecue grills and houses dito sa Davao, bakit nanatili siya hanggang ngayon, di ba? Kasi masarap, ganun yun. Okay, so ito yung makikita na yung lasa dito. So nakikita ko lang food hall. So akala ko kasi dati walang food hall sa SM lang ng Premier. Kasi nga Premier siya, no, parang wala siyang pang food court. So meron pala nakalagay doon food hall. Kaso nga iba yung kulay orange and red. So para sa akin hindi siya ganun ka-appetizing, hindi siya nakakagutom. Unlike sa SM Ecoland or sa ibang mga SM na napuntahan ko, na ang food hall ay ang kulay is orange and green talaga siya. Okay, so pasok tayo sa loob mga hagala. Ito na yung nakikita ho natin dito, overlooking yan. So Concentrix, Icor, mga BPO yan. Tapos ito naman si Park Inn Hotel by Radisson. Tapos mula dito nakikita ho natin yung ano ba meron dyan sa unahan. Tingnan natin, zoom in ho natin mga hagala. Tingnan natin kung kaya ba nating ma-recognize ang mga gusali na meron na nakikita ho natin. Lang ha. So far parang hindi, no. Ito lang, itong parang yan, pahaba na yan. Lang ha, tuturo ko yan. Si ano yan, Robinson Cybergate Delta. May BPO sa harap ng yan, Sogo Hotel. Yun. Tapos ito si McDonald. Ano yan? McDonald ng SPMC. McDonald SPMC yan. Yan lang. So, son ha, kung ikinanonood ito na Iloilo, Cebuano, Ilonggo, Bacolod, Tagalog, Davaoeño, CDO, Jensan. Gagawa ko ng mga content na
i-differentiate ko. Kumbaga, Davao City, anong pinagkaiba ni Davao City tsaka ni Iloilo? Anong kapariha? Anong common ni Iloilo tsaka ni Davao? Diba? Anong kaparihas ni Cebu City and the CDO? Anong pinagkaiba ni Manila and Baguio? Parang gano'n. No? So, gagawa ko mga ganong series of contents. So, no, malapit na. So, kailangan ko na muna ikutin ang buong, lahat ng issues sa buong Pilipinas. So far, ang hindi ko pa napuntahan na issues ay ang, tawag nito, itong Zamboanga City, Pagadian, tapos, I don't know ang Oroquita, no, kung ito ba issues. Basta dito sa Mindanao, yun lang ang pagkakaalam ko na issues na hindi ko pa napuntahan. No? So, dalawa na lang. Zamboanga City and itong Pagadian City. Tapos sa bandang norte naman ay hindi ko pa napuntahan yung Dagupan. Tama ba? Dagupan or Isabela, basta somewhere no sa mga northern part of Luzon. Kasi yung yung HOC or Metropolitan Angeles and Metropolitan Baguio napuntahan ko na. Tapos yung Metropolitan Puerto Princesa, Metro Puerto Princesa Palawan, napuntahan ko na siya kaso na at that time hindi ko siya na-record, hindi ko siya nakuha ng footage. Although meron akong mga vlog nung araw, kaso nga lang, hindi naman ako vlogger noon. Kumbaga, nawala lang ako sa yung memory card kung saan ando nakapaloob yung aking vlog, no? Aking review tungkol sa lugar na naamis ako si Anlinis, ang babait ng mga tao. Tapos parang mga tao rin, mga Bisaya, mga taga Davao, madalas karamihan. So, okay, pasok tayo sa loob mga kagala, pero may aeroplano paparating. Videohan natin. Kasi parte yan sa makikita natin kapag nasa tayo, SM Lanang, Premier. Pero napakalayo pa yan, nasa Santa Maria, Ordigos, or Santa Cruz pa yan na area. Tapos papasok yan ang Davao area. So, lalabas. Okay, pasok tayo dito. Yun. Tumaya sila ng bingo ha, Bingo Plus. Kung meron kayong gustong ibigay na regalo pa birthday sa inyong lolo't lola, pwede nyo dalhin dito sa Bingo. Okay, we're here sa loob ng SM Lanang. Sarap ng aircon. Ito yung rason bakit ang mga Pilipino kumpulan sa shopping malls, di ba? Kasi magpapalamig. Except Baguio City. Iloilo City pala, di ko na-mention yung klima. Di ba? Sabi ko ang Bacolod City, Lapu-Lapu City, Davao City is yan yung mga lugar kung saan gustong gusto ko kasi yung klima, yung kahit tirik na tirik yung araw sa tanghalin tapat pero sobrang komportable, no? Hindi siya malagkit, hindi siya masakit sa balat, na basta ang sarap, preskong hangin, malinis na may kasamang init ng araw, ang ganda, no? Para kang niyayakap, komportable ka, no? Warm and comfy. So ito na yung atrium, no? Pinakamalaking atrium na yata sa Pilipinas. Di ba, no? Na SM is SM Lanang Premier so far, no? Kasi ang SM MOA hindi man ganito ang kanilang atrium. Pero syempre lawak, laki, malaki si SM Seaside, SM MOA. At maganda pa ang atrium ni SM CDO Premier Downtown, the best, no? Okay, so labas na tayo sa highway at matapos yung vlog natin, sasakyan ako ng jeep pa uwi. Ay hindi, pupunta pa dyan sa pala sa Sky Deck or Sky Park namin dito. Kung merong Sky Park sa SM CDO Downtown Premier, meron din kami dito. Sa SM Seaside, ang ganda ng SM Park, pinakamalupit na talaga yun, Sky Park, no? SM Seaside, pangalawa ang Trinoma. Hindi ko pa na-try ang Aura, SM Aura, tsaka yung Mega Mall. Parang walang park sa walang Sky Park sa Mega Mall. Meron ba o wala? I don't know. Basta SM Seaside, SM CDO Uptown. Maliit lang ka ng Sky Park pero okay na yun, at least meron. Tsaka ganda pati ng ng view. Nakikita mo overlooking ang CDO. Doon tayo galing. Starbucks. Unit rin ng forma ng Starbucks sa Davao dito sa SM Lanang. Nasa gitna talaga siya, parang orchestra ang datingan. Okay, palabas na tayo ng Sky Park or yun, Sky Garden Restaurants. Uy, nawala na si Pizza Hut. Wala na, no more Pizza Hut.
Okay, ito yung ano, Sky Park, may pusa. Sky Garden pala. Kung saan matatagpuan ang Tuna Express Kamayan Grill. Mana, Korean restaurant. Tingnan nga natin yung ano, yung kailang menu dito. Baka minsan kakain tayo dito ng tuna. Screenshot na lang ha kung gusto nyo rin pumunta rito. Idea lang. Pero kung kakain ako dito sa SM, meron ko nakita doon na ano, buffet. 399 pesos lang sa may food hall. Hilirap, Putang Ibex. Okay lang, no? Not bad. So, doon pa rin ako sa, ano, sa tuna. Ay, ibig ko sabihin doon sa buffet na 399 pesos sa labas. Ito na yun, ang aming Sky Garden sa aming SM Lanang, Davao. Meron kaming maliit na fountain. Hindi man lang, ang baba naman ang ano niya. Hindi naman lang siya talaga talsik pa taas. Tangan natin yung ano, logo. SM Lanang, kulay pula. Nangyari, ba't pula? Oops. Parang may mga pop na mga pusa dito, no? So parang ano siya, no? Parang stray animals friendly itong SM Lanang, Davao. O ito Army Navy. Tapos meron ding ano, Thailand. Wala na si Thailand. Cushion. Ba't kaya? Parang under construction, renovation. Ito Thailand Cushion to eh. Kaso nung time na yun, marami silang pork and seafoods na mga ano, hindi ako pwede doon. Kaya hindi ako food vlogger. Not for me. Food vlogs is not my forte. Or not my thing. No, grabe no. Pulang-pula si ano, SM Lanang, ano meron? Blood Moon. Okay. Acacia Hotel of Davao. Ba't kaya? Ano anyari? Dahil sa ano, nag-crack nung lindol? Delicious. Rice meals, pasta, pika-pika, breakfast. Ayan o. That Thai guys. Bawal na dito. Okay. Parang bawal yata. Baka mapagalitan tayo or baka mapagalitan yung taga rito no, nagbabantay. Kasi may nakapuslit nakapasok. Yan lang mahagala. Thank you for watching. May nakalagay dyan na ano din kasi Sky. May mga tao. Under construction nga. Oh. Mga empleyado yan sila. Mga construction worker. So yun lang mahagala. Thank you for watching. I have to say bye bye and ingat. Sana nagustuhan nyo.